Prof. Romel, nabanggit na kasi yung foreign policy and possible legacy nga when it comes to the West Philippine Sea. Ano sa tingin mo? Is it a low-hanging fruit na pwedeng magawa ng ating presidente in the last 2 years? Bago tayo pumunta sa West Philippine Sea, note muna sa anti-dynasty bill kasi binasa ko yung mga bills lahat Wag po tayong umasa na mabubuhag yung dynasty. Pero umaasa rin ako na magkakaroon ng management ng dynasty na hindi na magkakaroon ng sabay na magkapatid sa Senado, hindi na governor, vice governor ang magpamilya, at hindi na kasama. Kung magkakaroon ng ganong klaseng regulations, pero yung dynasty pa rin, buhay pa rin. Yung mga familiar names na familiar tayo hanggang ngayon, sila pa rin ang mamumuno sa mga probinsya, sa mga munisipyo, pero hindi na magsasabay-sabay. Magpapalitan na lang muna. Kumbaga, magkakaroon ng success. Yun ang nakikita kong magiging outcome niyan. So, yung anti-political dynasty, hindi talaga siya anti-political dynasty law. Magiging lang siya management of the existing dynasties. Pero better than nothing. Yeah, yun nga. Let's see if it will be better, no? Let's see kung yan ang magiging outcome. When it comes to the West Philippine Sea, ako, dahil nga alam naman na ito, very public to, no? Sa China ako nag-aral, doon ko nakuha ang PhD ko. Kaya alam ko kung paano mag-isip yung Chinese government at alam ko rin paano mag-isip yung mamamayang Chino, no? Kahit paano, nakakaintindi rin ako ng Chinese, Chongwan. Nakakaintindi ako na kahit konti yan. So, pag nagkaroon tayo ng second arbitral award, definitely that will really damage our bilateral relations with China. So talagang ayaw talaga kasi sa kultura ng China, ayaw nila na kinakasuhan sila, gusto nila na idaan sa usapan na lang outside of the legal process. Kasi meron silang paniniwala na it's better to put somebody in the lion's mouth than to put you in the legal court. Parang ganun. Ayaw nila yon. Kumbaga, gusto nila mapag-usapan yung lahat. So, isa sa mga ina-advocate ko na, ipagpatuloy natin yung ating principled stand on the arbitral award. And for the past 10 years, nakita natin yung decade of arbitral award only led to a lot of confrontation and escalation of conflicts. So do we want to see another 10 years of our relationship with China on the same level of confrontation? So tingnan natin kung paano ginagawa ng neighbors natin on how they manage the relationship with China, ang Vietnam, ang Indonesia, ang Malaysia, ang Brunei. They also have existing problems with China, pero they know how to pursue pragmatic cooperation with China. Kaya sabi ko, why don't we pursue that track para ma-de-escalate yung tension at magkaroon talaga ng actual cooperation ng yun ang pinag-uusapan ngayon sa ongoing negotiation on the Code of Conduct in the South China Sea na hopefully ay maipasa during the chairmanship of the Philippines under ASEAN. At napakaganda, yung nakita ko yung draft code, ang ganda ng mga pinag-uusapan doon. Sa halip na mag-away-away tayo, ang pinag-uusapan doon let's cooperate, as mandated by the United Nations Convention of the Law of the Sea. Ito, alam niyo to, attorney, cooperation is a duty. Duty to cooperate. Oo. So, kumbaga, hindi siya moral suasion. Responsibilidad siya na mag-cooperate. At anong areas of cooperation sinasabi sa Code of Conduct? Marine environmental protection, marine environmental research, maritime safety, safety of navigation at sea, and combating transnational crimes. If we can do that kind of cooperation, we will make the South China Sea a better sea. Hindi sa ngayon dahil walang cooperation, the environmental damage is so rampant in the area. But do you think, Professor Romel, sa pagdating ng SONA na ito, it will be emphasized by the President, given that ang current position of our government is we can talk, but on certain conditions. And when you said duty to cooperate, di ba meron din duty yung kabilang panig to cooperate? Kasi ito yung gusto natin na you withdraw whatever vessels you have there, and then we talk. Parang ganun yung tema natin ngayon Will there be a different position now? Yun ang napag-usapan kahapon nung sino mo ng ating presidente, yung ambassador of China, si Qin Yuan. May ganun na pag-usapan at ang gusto talaga ng China ngayon na stabilize natin relationship natin. No more worse than this one.
Okay? If we can improve, the better. Pero let's just stabilize so that people can also stabilize their conduct of trade and commerce. Oo. Kasi yun ang kwan eh. Halimbawa ako may negosyo ko, no? Patay ang negosyo ko kasi yung ibang mga negosyo ko kailangan talaga ng kwan eh, ng Chinese market eh. Oo. Kami, we agree, dapat talaga taguyod natin, depensahan yung napagtagumpayan na natin sa arbitral ruling. Pero ang bumabagabag sa amin ay yung pivot ng Marcos administration towards the US na tingin namin hindi nakakatulong para sa peaceful and diplomatic relations and resolution. Kasi ang nakikita dito, EDCA sites, balikatan exercises. For the first time, nagpalipad ng Tomahawk missile from a civilian airport in Tacloban papunta sa Nueva Ecija. Now they're pushing for Pax Silica, yung isang napakalaking area sa Central Luzon, gagawing production hub. For what? For the supply chain needs of the US war machine. Yung mga ginagamit pang gera, gusto nila dito na i-produce, no, at kakalkalin ang Pilipinas, no, para sa pagmimina. So, yan ay hindi nakakatulong dun sa pagtataguyod ng isang independent foreign policy. US Secretary of State Marco Rubio is in the Philippines right now. Tingin namin yung kanyang presensya dito, merong intention na paypayan pa yung tensyon na nangyayari sa West Philippine Sea at magiging detrimental o hindi makakabuti na naman sa interest natin na magkaroon ng isang mapayapa at diplomatikong resolusyon itong problema natin sa West Philippine Sea. Dagdagan ko lang yung kay NATO kasi yung Pax Silica, nandyan na yan. I mean, may question sila dyan. May magsasabing tama, may magsasabing mali. Pero at the end of the day, sa akin tingnan natin ito as more jobs for our mga kababayan natin. More direct investment. Hindi ito parang stock market lang kasi papasok ang mga pabrika, papasok ang mga negosyo. So it is direct foreign investment na talagang kinakailangan natin. So I think in everything, tama po, hindi naman kailangan mag-pivot tayo to one superpower to the other, but we have to balance it also. Tingnan natin. At siguro, sabihin ko lang, hindi naman tayo pabor kay China, hindi naman tayo pabor sa US, pero pabor tayo sa alliance. I think si Prof. Roman, mas agree tayo niya. Pero kung titingnan natin, hindi lang naman tayo nagpipivot sa Amerika. Meron naman tayong alliances with the United States, with Australia, with Japan, with ASEAN, and with EU countries. So, tingnan natin po nga ito, hindi man lang natin sabihin na we are pivoting from one to the other, but if you look at it, binubuo natin to as an alliance with other countries. At bakit natin ginagawa ito? Because yung alliance na ito, sila rin yung kumikilala sa ating arbitral award. Ang hindi lang naman kumikilala sa ating arbitral award si China. There are more than 44 nations already and counting that have recognized our arbitral award. So, in the eyes of the international community, atin ito. In the eyes of the international community, we are legally right. And this is not only a first time na a small country will be fighting a superpower. Marami nang nangyari dyan at marami nang nagwagi. Bakit hindi pwede ang Pilipinas to assert its legal entitlement? Hindi po tayo makikipag-away, hindi rin po tayo magigera. Tama po, we want a cooperation, pero it should be a fair cooperation, recognizing also our rights. Yun lang po. Pagdating sa fair cooperation, Attorney Howie, you think that possible second arbitral ruling will resonate or will reflect that kind of fair cooperation? Sa akin, wala namang masamang dalhin ang issue natin sa International Tribunal because sabi ko nga, if we stand on legal ground, then we have more than enough reason to bring it. Hindi naman tayo nagdadala ng nuisance or frivolous claim. So, yun lang naman ang punto, no? At even on the first arbitral award, yung 9-dash line, naging 9-dash lies. Kasi it was already, it was debunked by the first arbitral award. So, klaro naman yon. So, sabi ko nga, we are just picking up on where we won on the first arbitral award. But if in case, let's say, President Marcos will pursue that, don't you think sinabi ni Professor Rommel na ayaw nga ng China na dinadala sila sa korte, will it antagonize and perhaps deteriorate further the relationship between us and China? Pero let us look at in context at where are we now? They already took
some of our islands, some of our structures there. Recently, they are claiming that kung saan yung anong barko yon, yung Sierra Madre, kanila yon. That's why nandun yung Coast Guard nila. And then, yun nga, may injury dun sa ating mga kawal. So, I think where are we at this point in time? Meron bang, when you want cooperation, when you want respect, dapat parehong partido. Tayo nga, we are not moving Pero is the other part doing the same? Yun lang po ang tanong natin. Pagdating, Attorney Howie, sa cooperation, hindi ba naman, sabi nga ni NATO, sobra naman natin yung ating cooperation with the United States, with the other superpower, given all of this testing, EDCA, and the PACSILICA, para bang masyado tayong lumalapit sa kabila, hindi kaya? Hindi naman. Sa tingin ko, it's part of also our strengthening our defense capabilities. I think nakita natin yung shift from our internal security to external security. So, parte yan. It's also, at today's era, you don't only have to be strong within, you also have to be strong outside, no? Number one. At saka siguro isipin rin natin na when we say cooperation, iba po ang usapin ng West Philippine Sea, iba po ang economic cooperation. Hindi po dapat ito, kung ayaw mo nito, ayaw nung isa. Kasi we can trade with them peacefully. We can cooperate with them on other venues, on other issues, on other capacities peacefully. Outside of the issue of the West Philippine Sea. Sige. Pero Howie, di ba? Cooperation must be premised on equality and mutual benefits. Ang nangyayaring cooperation with the US is really lopsided Di ba? They get free bases. They get free territory for exercises, for firing missiles, yung mga bagay na they can't do in their own country, they're able to do here. Diba? We've seen the treaties, we've seen the agreements, laging unequal. So, binubukas na naman natin yung ating sarili sa panibagong hindi pantay na kasunduan at arrangement na at the end of the day, tayo na naman ang dihado. Kasi we already heard all the arguments na job creation, security, improvement of the economy, these were all the same arguments raised when we had US bases. Diba? So, ano nangyari? May nagbago ba? Do these arguments really prove na maganda yung at beneficial yung mga areglo na to? Hindi So, kailangan pag-isipan mabuti ng publiko. Papayag na naman ba tayo? Kasi itong PACSILICA, it's not mere economic cooperation. Ang underlying motivation ng PACSILICA, yung geopolitical interest ng US. Gusto nila, hawak na nila yung supply chain, hindi na sila dependent at vulnerable dahil yung supply chain nila dumadaan sa China. So, tignan natin, para sa atin ba to o para sa kanila? Tayo ba talaga ang totoong makinabang dito sa PACSILICA o mas sila ang merong malaking pakinabang sa atin? Tama ako, agree ako kay NATO na kailangan yung cooperation pantay. Kaya dapat, kung sino man yung mga negotiator natin on our side, dapat talaga ang interest ng Pilipinas ang kanilang panghahawakan. I'm not saying tama o mali yung PACSILICA. The devil is in the details Di ba? Doon natin tingnan. So talagang sana yung kung sino man yung mga mangunguna, sana nga itong classmate ko, isa sa mga mangunguna doon. Pero ang akin lang is, kasama tayo, pareho tayo, hindi tayo magbibigay. Whether China ba yan, whether America yan, we should not give an inch. No? So, let's make sure that whoever negotiates, whoever looks at the interest of the country, will eventually really have the best interest of our country and of our people in mind. Roman, you want to weigh on the... Pwede natin sa PACSILICA. Oo nga, oo. Dahil mukhang tatlong different perspectives na So, Correct. please. Oo. Sana ilabas bukas ng Manila Times yung sinubmit kong opinion piece about PACSILICA. Inarticulate ko doon yung mga apprehensions ni Kanato at inarticulate ko din yung mga benefits. Kaya ang title ko Risk of Promises Kasi maganda sana yung drawing pero sana masunod yung drawing. Oo, dahil kung hindi, talagang ang magiging consequence talaga noon ay madidepend yung ating dependency at mawawalan talaga tayo ng strategic autonomy. Kasi
tinututukan ko to yung detalye ng pag-negotiate about Pac Silica, no? May mga areas doon na dapat natin tutukan at in-identify ko doon sa think pieces ko na isa-isa yan, 4 yan na dapat tutukan nyo. Tutukan ng civil society, tutukan ng think tank, tutukan ng media dahil pag hindi, mauulit na naman yung ating karanasan na tayo pa rin ay magiging bahagi ng American umbrella. At magbe-benefit talaga ang US. Talaga naman, naintindihan natin kasi hindi gagawin ng US hindi siya magbe-benefit. Pero mag-benefit naman tayo. Oo, so yun ang hinikwan, dapat mag-benefit tayo. Yun ang gusto nating ma-ensure. Sige, before I turn over the panel, our resource speakers to the questions from the media, baka ba pwede itanong ko kayo isa-isa. Ano yung sa tingin mo one indispensable topic na kailangan i-address ng ating Pangulo sa SONA sa Lunes? Isa lang, ano yung pinaka-importante na dapat ito isama niya? Kung hindi, costing along ba tawag doon? Go ahead. Sino mauna? Sige, go ahead. Yung isa lang na pinaka-importante sa tingin mo na kailangan marinig ng taong bayan. Well, yung accountability. Nandun na rin yun eh. Yung corruption, yung flood control, yung impeachment ngayon ni Vice President Sara. Sama-sama po lahat yan in one umbrella called accountability. Kasi tingin ko yan po ang tinitingnan talaga ng tao. Ano ba ang katotohanan sa likod ng flood control? Ano ba ang katotohanan sa likod ng impeachment? And this should not be a political, this should not be politically motivated, but actually really motivated for good governance and transparency and accountability. Kung yan matawid niya, I think papalakpakan siya ng maganda sa ating sa SONA sa Monday. Kung meron kang caption na gagamitin, kung last SONA was maiya naman kayo, ano kaya sa tingin mo, Howie, ang magandang caption for that particular topic? Pag-isipan natin yan. Balikan kita dyan. Sige. Maghanap tayo ng magandang tagline mamaya. Sige, Nato, please. Ang kailangan marinig siguro yung paano tayo babangon. Paano tayo babangon mula sa komunay ng korupsyon? Paano tayo babangon mula sa problema natin sa krisis sa ekonomiya? Kasi pag wala kang ipapakitang daan, pasulong, no? If you have no path forward, at puro tayo, ito ang nagawa, ito ang nakamit, ito ang mga datos, wala yun eh, self-serving yun eh. So ano ang path forward ng Pangulo? Dahil 2 taon ka na lang dyan eh. No? If you're still coasting along, if you're still trying to manage perception para matapos mo yung termino mo, wala na tayong aasahan dyan. Talagang dead end na yan at everything that they will say, magmumukhang panakip-butas lang. So, nothing about the past, more on future projects para bumangon ang Pilipinas. Professor Romel. Ako, simple at practical lang. Gusto kong marinig, trabaho. Kasi kahit na mataas ang bilihin, basta may trabaho ka, at least may idadaos mo yung araw. Kasi yung ayuda, kahit nabibigyan ka ng ayuda, maglalas lang yan in few days. Pero pag nawala ng ayuda, gutom ka na naman. Pero pag may trabaho ka, kahit papaano, hindi mo magugutom yung pamilya mo. Kaya dapat natin ang trabaho.